Isang nangungunang hacker na di inaasahang nakatagpo ang pag-atake sa server ng kumpanya sa kanyang panayam. Ako si Miguelito, isang dalubhasang hacker na nag-a-apply para sa trabaho sa isang malaking kumpanya sa Makati. Hindi ko inaasahan na habang naghihintay ako sa aking panayam, biglang may naganap na pag-atake sa server ng kumpanya. Sa isang pitik ng aking daliri, kayang kong pabagsakin ang mga kalaban. Habang nagbubuni ako sa aking isip, biglang bumukas ang pinto ng security room at nakita ko si Miss Garcia, ang magandang ng kumpanya, kasama ang kanyang dalawang anak na kambal. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Miss Garcia. Hindi ko inaasahan na siya pala ang babaeng 4 na taon kong tinulungan sa isang bar sa Malate. Nilagyan siya ng gamot sa inumin at hindi ko napigilan ang sarili ko at nahulog ako sa bitag. Ngayon, narito siya, ang fifi ng kumpanya. Hindi ko inaasahan na magkikita kaming muli sa ganitong sitwasyon. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay tumalikod. 4 na taon na ang nakalipas nang iligtas ko siya mula sa isang masamang balak. Matapos iyon, may nangyari sa aming dalawa at ngayon mayroon siyang kambal. Papunta na sana ako sa aking upuan nang biglang bumangga sa aking paa ang dalawang bata. Nang mapansin kong may mga bata sa aking paanan, agad akong yumuko at nakita ko ang isang babae at isang lalaki na mga 3 taong gulang. Ang batang babae ay may malambot na buhok na nakatirintas at nakasuot ng pulang prinsesa dress. Ang batang lalaki sa tabi niya ay may mga matang kamukha ni Miss Garcia. Kung hindi ko lang alam, iisipin kong sila ay magkapatid. Kumindat ang batang babae sa akin at mumiti. "Tito, kamukha mo ang kapatid ko." Mumuso ang batang lalaki at nagmukhang hindi masaya. "Mas kamukha ko si ate." Nagtalo ang dalawang bata nang walang tigil. Isang batang assistant ang dumating na nagmamadali. Yumuko lang siya para tingnan ang kanyang telepono at biglang nawala ang mga bata. Binuhat niya ang mga bata at humingi ng paumanhin sa akin. Nang makita niya ang aking mukha, natigilan siya. Walang duda, ako ang ama. Nang makita ko ang mga bata, alam kong sila ang aking mga anak. Isa lang ang nasa isip ko, kailangan kong makausap si Miss Garcia at alamin ang katotohanan. "Nasaan ang opisina ni Miss Garcia?" tanong ko. Napalunok ang assistant nang makita niya ang aming mga magkakamukhang mukha. "Sasamahan ko po kayo," sagot niya. Si Miss Garcia ay may hawak na panulat sa kanyang kamay, naglalaro habang iniisip ako. Biglang may kumatok sa pinto. Sumimangot siya. Pumasok ang assistant, buhat ang mga bata. "Miss Garcia," sabi niya nang nagmamadali. Tumingala si Miss Garcia. "Bakit mo sila dinala dito? Hindi ba't pinapasyal mo sila?" Bago pa man makapagsalita ang assistant, may napansin ang batang babae at itinuro ako. "Mama, kamukha ni Tito ang kapatid ko." Nang marinig iyon, natigilan si Miss Garcia at tumingin sa pintuan. Nakita niya ako roon, nakangiti. Tiningnan niya ang assistant. "Lumabas ka na," utos niya. Tumakbo ang batang lalaki kay Miss Garcia at kumapit sa kanyang binti. "Mama, mas kamukha ko si ate." Tumayo ang batang babae sa harap ng mesa, nakangiti at nagmamalaki. Kamukhang kamukha ni Miss Garcia. Tiningnan ko ang mga bata at napuno ako ng pagtataka. Ito ba ang mga anak ni Miss Garcia? Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng 2 anak. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang aking anak na babae, si Nini, ay matalino at mabilis matuto. Nakita niyang nag-aalangan ang kanyang ina. Bago pa man makapagsalita ang kanyang ina, lumaki ang kanyang mga mata at nagtanong, "Siya ba si Papa?" Tumakbo si Nini sa akin at niyakap ako. "Namiss kita, Papa." Napuno ako ng kaligayahan. Niyakap ko ang aking anak. "Namiss din kita, anak ko." Ang aking anak na lalaki, si Jojo, ay umiyak sa kandungan ni Miss Garcia. Laging mahirap para sa mga lalaki na ipahayag ang kanilang sarili. Nang makita ko siyang umiiyak, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Si Miss Garcia, na laging malamig, ay biglang lumambot ang puso. "Huwag kang umiyak, Jojo," sabi niya. Gusto ko pa rin kumpirmahin. "Sila ba ang mga anak ko?" tanong ko. Nag-alinlangan si Miss Garcia bago tumango. Nang makita ko si Miss Garcia na buhat ang aking anak, napuno ako ng awa. "Mula ngayon, aalagaan ko kayong lahat."
Kailangan ng mga bata ng ama at mas magiging madali para sa iyo kung mayroon akong tumulong. Ngumiti si Miss Garcia. Magiging stay-at-home dad ka? Babayaran kita ng 500,000 sa isang buwan. Hindi ko kailangan, sagot ko. Kung may problema sa kumpanya, tawagan mo lang ako. Kung walang problema, gusto ko lang makasama kayong lahat. Hindi mapapalitan ng kahit anong pera ang kaligayahan na makasama ang aking asawa at mga anak. Sinamaan ako ng tingin ni Miss Garcia. Asawa? Hindi pa tayo kasal. Kung gayon, 500,000 sa isang buwan para alagaan mo ang mga bata, tanong ko. Nagulat ako. Binabayaran niya ako para alagaan ko ang aking mga anak. Gusto niya ba akong buhayin? Bago pa man ako makapagsalita, pinuto ni Miss Garcia ang aking sasabihin. Kung ayaw mo, wag na lang. Nag-alinlangan ako. Hinalikan ako ng aking anak na si Nini sa aking pisngi. Ngayon mayroon na akong papa. Ang saya-saya ko. Tumingin si Jojo kay Miss Garcia at pagkatapos ay sa akin. Dahan-dahan niyang sinabi, masaya rin ako. Napuno ako ng kaligayahan. Kung kailangan ako ng aking mga anak, papayag akong buhayin. Ngumiti si Miss Garcia. Miguelito, sumama ka sa akin. Ipakikilala kita sa ating bahay. Tumawa ako ng malakas. Sige, mahal. Namula ang mukha ni Miss Garcia. Nang makita ko siyang namumula, bigla akong nagkaroon ng inspirasyon. Siguro mali ako. Nagbibiro lang naman ako. Humingi ako ng paumanhin ng may ngiti sa aking mukha. Pasensya na, mahal. Biro lang. Mas lalong namula si Miss Garcia at naglakad ng mabilis palabas ng opisina. Binuhat ko ang aking mga anak at sumunod sa kanya. Pasensya na, mahal. Hindi na ako magbibiro. Pagkalipas ng kalahating oras, isang Rolls-Royce Phantom ang huminto sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Bumaba si Miss Garcia sa sasakyan. Nandito na tayo, sabi niya. Binuksan ng isang kasambahay ang pinto. Nagngangalang Aling Pining, nagtatrabaho siya sa pamilya ni Miss Garcia, simula pa noong high school siya. Miss, nandito na po kayo. Tumango si Miss Garcia at pumasok sa loob ng bahay. Binuhat ko ang aking mga anak at sumunod sa kanya. Tiningnan ako ni Aling Pining. Nakita niya ang aming pagkakapareho. Ngumiti ako. Hindi ko alam kung paano magpapakilala sa sarili ko. Hindi pa sinasabi ni Miss Garcia kung sino ako. Nang makita ni Aling Pining na nag-aalangan ako, ngumiti siya at tinakpan ang kanyang bibig. Pasensya na. Matanda na ako. Madalas akong magsalita. Nang marinig ni Aling Pining na sinabi iyon, nagkunwari si Miss Garcia na nagagalit. Bakit ka nagpakumbaba? Ngumiti si Aling Pining. Hindi ako matanda. Nasiyahan si Miss Garcia. Tama. Aling Pining, ito ang ama ng mga bata. Hindi nagsalita si Aling Pining. Nakangiti lang siya na tila naunawaan ang lahat. Tiningnan niya ang mga bata. Nakatulog na ba kayo, mga mahal ko? Niyakap ni Nini ang aking liig ng mahigpit. Natatakot siyang mawala ako. Ayoko. Gusto kong makasama si Papa. Nag-alala rin si Jojo. Matutulog na ako, Papa. Ayokong matulog. Tiningnan ko ang aking mga anak. Hindi ko sila kayang iwanan. Hinaplos ko ang kanilang ulo. Mula ngayon, lagi na akong nasa tabi ninyo. Lumaki ang mga mata ni Nini. Talaga? Tumango ako ng mariin. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang mama mo. Pumunta si Miss Garcia sa aming tabi at hinawakan ang kanilang mga kamay. Tama. Ngayon, matulog na kayo. Marami pang kailangang pag-usapan ang mama at papa. Sumunod ang aking mga anak. Nang makita ko ang aking mga anak na natutulog, napuno ako ng kagalakan. Tiningnan ako ni Aling Pining. Miss, kumain ka na ba? Hindi pa, sagot ni Miss Garcia. Kailangan ko bang kumain ng 3 beses sa isang araw? Ngumiti si Aling Pining ng may pagmamahal. Kailangan mo. Kung gayon, lulutuin ko, sabi ko. Nasaan ang kusina? Tiningnan ako ni Aling Pining at pagkatapos ay tiningnan si Miss Garcia. Nang makita niyang pumayag si Miss Garcia, dinala niya ako sa kusina.
Habang naglalakad, pinaalalahanan niya ako, mahilig si Miss sa maanghang na pagkain, pero mahina ang kanyang tiyan. Huwag kang maglagay ng masyadong sili. Tumango ako. Walang problema. Pagkalipas ng isang oras, natapos kong lutuin ang pagkain. Tiningnan ni Miss Garcia ang kusina. Natigilan siya nang makita niya ako. Sa kanyang pagtingin, tila sinasabi niya, hindi ka ina at hindi ka rin ama. Ano ka ba? Nilagyan ko siya ng kanin sa plato. Kain na tayo, mahal. Tiningnan ako ni Miss Garcia at pagkatapos ay tumingin sa kwarto. Siguro gising na sila. Pagkasabi niya, tumakbo si Nini palabas at yumakap sa kanyang binti. Tumingin siya sa mesa. Sigurado akong gusto na niyang kumain. Sumunod din si Jojo, kinukusot ang kanyang mga mata. Mama, gutom na ako. Umiti ako. Binuhat ko ang aking 2 anak at pinaupo sila sa upuan. Kinuha ko ang kanilang mga kubyertos at nilagyan sila ng kanin. Nilagyan ko rin ng sopa si Miss Garcia. Tiningnan ko siya ng may pag-asam. Subukan mo ito. Uminom ng isang sip-sip si Miss Garcia at lumaki ang kanyang mga mata. Ang sarap. Umiti ako sa kanya. Nasiyahan ako. Tiningnan ako ni Nini ng malungkot. Si Mama lang ang pinapansin ni Papa. Gutom na ako. Isinubo ni Jojo ang walang laman na kutsara sa kanyang bibig. Ate, huwag kang umiyak. Aalalayan kita. Tiningnan ni Miss Garcia ang dalawa. Hindi niya mapigilang umiti. Tatawagan ko ang yaya. Papalitan ko kayo, sabi ni Miss Garcia. Maghanda ka ng lumipat dito. Nang marinig na kailangan nilang umalis, nalungkot ang mga bata. Ayokong umalis. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ako na lang ang mag-aalaga sa kanila, sabi ko. Tiningnan ni Miss Garcia ang dalawa. Ang mga ito ang pinalaki niya, pero ngayon, mas malapit na sila sa akin. Nalungkot at nasaktan siya. Pagkalipas ng isang oras, binuhat ko ang 2 bata sa sasakyan. Papunta na kami sa aking apartment. Nang makarating kami sa pinto, ibinaba ko sila. Bubuksan ko ang pinto. Maghintay kayo dyan. Tumango ang 2 bata. Okay, Papa. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang aking ina na nakaupo sa sopa. Nanlamig ako. Mama, bakit ka nandito? Narinig ni Nini ang aking tinig at tumakbo sa akin. Mama, sino siya? Siya si Lola, sagot ko. Tiningnan ako ng aking ina. Kunot ang kanyang noo. Tingnan mo. Magkano na silang lumaki? Sa sala, umiti ako sa mga bata at sinabi, halika na, kain tayo kasama si Mama. Agad na tumalon ang 2 bata mula sa sofa at tumakbo sa akin papunta kay Yekingju. Habang nag-uusap kami sa opisina ni Yekingju, biglang bumukas ang pinto at sumingit ang 2 bata. Mama! Miss ka na namin. Sumunod ako at mumiti. Asawa ko di. Nang makita kong may ibang tao sa opisina, tumahimik ako. Namula ang mukha ni Yekingju nang marinig niya akong tawagin siyang asawa. Tumingin sa akin si Xintan na nagtataka. Hello! Ako si Xintan, matalik na kaibigan ni Yekingju. Pwede mo akong tawaging Tan, sabi ni Xintan. Hello! Ako si Miguelito, sabi ko habang nakikipagkamay sa kanya. Hinawakan ni Nini at Jojo ang binti ni Yekingju. Mama, dinala kami ni Papa para kumain kasama ka, sabi nila. Nagulat si Yekingju at hindi inaasahan na pupunta ako. Ibinaba ko ang mga lunchbox sa mesa. Sabi nila madalas kang late kumain ng hapunan, hindi maganda sa tiyan, sabi ko. Pagkatapos ay dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Naramdaman ni Yekingju ang aking mainit na kamay at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Blanko ang isip niya at hinayaan niya akong itulak siya sa sofa at umupo. Binuksan ko ang mga lunchbox. Ang bango ng seafood ay nakakatakam. Kain na. Masarap pa ito kapag mainit, sabi ko. Sinubukan ni Yekingju na kumalma, pero nang makita niyang tumalon ang 2 bata at humihingi ng pagkain, ngumiti ako at sinabi, kukunin ko kayo. Nakatayo pa rin doon si Yekingju, kaya bahagya ko siyang itinulak. Huwag kang tumayo. Kain ka na. Nakatayo sa tabi si Xintan. Nang makita niyang masaya kaming pamilya, ngumiti siya. Aalis na ako.
Nabawi ni Ekingju ang kanyang katinuan. Sabay na tayong kumain. Tumawa si Xintan. Hindi na. Tapos na akong kumain. Hello, Nini at Jojo. Maging mabait kayo. Tiningnan ako ni Nini at Jojo. Masarap magluto si Papa. Kumain ka na lang dito, sabi nila. Umiling si Xintan. May gagawin pa ako. Sa susunod na lang, sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Pakitunguhan mo ng mabuti si Kingju. Habang kinukuha ko ang hipon, tumango ako. Sigurado. Kumakain si Nini at nagsalita. Masarap ito. Masarap ito. Tumango rin si Jojo. Masarap. Si Kingju lang ang tahimik na kumakain. Gulong-gulo ang isip niya at hindi niya maramdaman ang lasa ng pagkain. Hindi ko napigilan ang sarili kong haplusin ang kanyang ulo. Kain ka pa, sabi ko. Nagulat si Kingju. Nakagat niya ang kanyang dila at tumulo ang kanyang luha. Nang makita ko iyon, agad kong hinawakan ang kanyang baba at dahan-dahan itong hinihipan. Hayaan mong hipan ko, sabi ko. Tumingala sa akin si Kingju. Ang kanyang pulang labi at kumikinang na mga mata ay parang mga bituin na nagpapakita ng pagiging inosente. Sa nakita ko, hindi ko mapigilan na bumilis ang tibok ng aking puso at nablangko ang isip ko. Natigilan si Kingju at nakalimutang nasasaktan siya. Dali-dali kong inalis ang kamay ko at lumunok. Okay ka lang ba? Tanong ko. Paano naghihilom ang sugat sa bahay ni Miguelito? Nahihiya si Kingju sa aking mga kilos. Okay na, sabi niya. Kain ka na. Baka lumamig ito sa loob ng 5 minuto, sabi ko. Inantok si Jojo. Papa, busog na ako, sabi niya. Dinilaan ni Nini ang kanyang labi. Busog na rin ako. Matagal nang walang gana si Kingju. Iligpit ko ang mga lunchbox sa mesa. Tutuloy ka ba sa pagtatrabaho? Babalik na muna ako kasama ang mga bata, sabi ko. Nag-isip si Kingju at pagkatapos ay tumugon, sabay na tayong umuwi. Kaming 4 ay sumakay sa Phantom. Ang 2 sanggol ay busog at nakatulog sa bayahe. Nang makita ni Aling Pining na buhat ni Binibining ang mga bata, nagmadali siyang lumapit para kunin ang mga ito. Dinala niya ang mga bata sa kwarto. Nagpalit ng sapatos si Kingju at pumunta sa kusina para kumuha ng ice cream. Nag-isip siya sandali at kumuha ng isa pa. Kumain si Kingju ng ilang kutsara. Habang nakatingin, nakita niya ang isa pang ice cream sa kaliwang sulok sa itaas at binuksan ito para kainin. Ang totoo, napakasarap nito. Ito ang paboritong ice cream ni Kingju. Tiningnan niya ako ng may kasiyahan. Ang ice cream ng Penny ay talagang masarap. Alam kong nagkakahalaga ito ng 1,200. Masyadong mahal. Ang pinakamahal na ice cream na kinain ko ay ang Haas, na nagkakahalaga ng 30. Tiningnan ako ni Kingju. Sinabi niya, siguradong hindi magiging masarap ang ice cream mo sa ice cream ko. Napaisip ko sa sinabi niyang iyon. Hindi ako papayag dito. Tiningnan ako ni Kingju mula sa sopa. Inaaway mo ba ako? Tanong niya. Natakot ako sa kanyang aksyon at sumigaw. Anong ginagawa mo? Natakot akong magising siya sa mga bata, kaya tinakpan ko ang bibig ni Kingju at bumulong, huwag kang sumigaw. Paano kung magising mo ang mga bata? Narinig ni Aling Pining ang sigaw ng mga batang babae at tumakbo papunta sa kanila. Hindi niya inaasahan na makikita si Kingju na nakayuko sa sofa. Sabi niya matagal na siyang mahina sa paningin, tuloy lang daw namin ginagawa. Hiyang-hiya si Kingju sa sinabi ni Aling Pining kaya hindi ko pinansin ang mga nangyayari sa akin. Kung hindi ko pa siya nakitang ganito kaganda, hindi ko siya mapapansin. Tiningnan ako ni Kingju. Galit at nahihiya siya. Hindi ko mapigilan ang pangulit. Tinitingnan kita. Bakit hindi ko titingnan ang asawa ko? Hindi nagsalita si Kingju at tumayo. Hahayaan ko na ba siyang umalis? Hindi man lang siya nakikita. Nang aalis na si Kingju, tumawa ako. Hinaplos ko ang kanyang ulo at sinabi, huwag kang magalit. Nagbibiro lang ako. Matulog ka ng maaga. Nagulat si Kingju nang hipuin ko ang kanyang ulo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at namula ang kanyang mukha. Marami pang bagay na kailangang pag-usapan kaya bahala na. Mauna na akong matulog.
Kinaumagahan, nagising ang dalawang sanggol at nakitang natutulog pa rin si Mama. Dahan-dahan silang bumaba sa kama at hinanap ako sa buong bahay. Sa wakas, natagpuan nila ako sa kwarto. Nang makita nila akong natutulog, umakyat ang dalawang bata sa kama. Sa magkabilang panig ako umaakyat. Niyakap ako ni Jojo. Papa, natagpuan kita. Natatakot si Nini na gisingin ako. Huwag kang maingay. Nagreklamo si Jojo. Hinalikan ko lang si Papa. Hindi ko siya ginising. Nag-away ang dalawa. Sa wakas, nagising din ako. Nang makita ko ang dalawa, tinanong ko sila, bakit kayo nandito? Agad na lumapit sa akin si Jojo. Tumingala siya sa akin at kumislap ang kanyang mga mata. Namiss kita, Papa. Agad ding lumapit sa akin si Nini. Gusto kong matulog kasama si Papa araw-araw. Sa sinabi nila, nalaman ko kung gaano ako kahalaga sa kanila. Niyakap ko ang dalawa at bumaba sa kama. Pagkatapos, hinilingan ko si Aling Pining na bantayan sila. Nagluluto ako. Sa oras na ito, nagising si Ikingju. Kinukusot niya ang kanyang mga mata. Nang amuyin niya ang bango ng bigas, humikab siya at naglakad patungo sa kusina. Nakita niya akong nakatayo sa pintuan. Nang makita niya ako, nahihiya siyang sumagot. Ngumiti ako. Magbihis ka at mag-almusal tayo, sabi ko. Nang magising na si Mama, nagmadaling lumapit sa kanya ang dalawang bata. Yakap-yakap nila ang binti niya. Mama! Gising ka na. Tiningnan ni Ikingju si Aling Pining at itinaas ang kanyang kilay. Nasaan si Yaya? Nang makita niyang hindi nagsalita si Aling Pining, nalaman ni Ikingju na nandyan si Miguelito, kaya hindi na niya kailangan si Yaya. Mahinahon niyang sinabi, pwede mo na silang pauwiin ngayon. Tumango si Aling Pining. Yes, ma'am. Sa oras na ito, dinala ko ang sinigang at sinabi, subukan mo ito. Tiningnan ako ni Ikingju. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit nagiging kamukha ko ang lalaki? Uminom siya ng sinigang. Kumuha siya ng susi ng sasakyan at inilagay sa mesa. Nasa bahay na ang susi. Ang sasakyan ay para sa iyo. Mas madaling dalhin ang mga bata. Tiningnan ko ang susi na may numero 2. Nagulat ako. Ang susi ba na ito ay para sa Phantom? Tumango si Ikingju. Mas madaling dalhin ang mga bata sa Phantom. Nahihiya akong tumanggi. Para bang ang babaeng ito ay nagbibigay sa akin ng lahat. Tiningnan ako ni Ikingju, iniisip na nasasaktan ko ang aking damdamin. Kung tutuusin, maraming lalaki ang ayaw mabuhay sa ilalim ng isang babae. Bago ko siya hinayaang magsalita, bigla akong lumapit sa kanya. Nag-iisip lang ako na mas magiging madali para sa iyo pagkatapos ng kagabi. Tiningnan ako ni Ikingju. Kinakabahan siya. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ibinuka ko ang aking mga braso at niyakap siya ng mahigpit. Salamat sa pag-aalala mo para sa akin. Hindi ko alam kung kailan nagbago ang mukha ni Ikingju. Tulad ng isang hinog na mansanas, itinalikod niya ako sa isang gilid. Lumayo si Ikingju. Magbibihis ako. Tumingin sa amin si Aling Pining. Hindi ko ginawa. Nagbihis ako ng damit ni Yuji. Hindi ba? Bihisan mo na lang at bigyan mo ng panahon, ngumiti naman ako ng paghihirap, anong ginagawa ko. Siniil ako. Napangiti ang matandang alila. Pagkasabi noon napangiti ako na ng mahirap. Sila sa kabilang Yuji na napangit at nagpatuloy magpalit habang suot ang isang magandang damit na nagpapakita sa kanyang ganda. Aalis na ang mommy, maging mabait kayo. Nakita ni Ikingju ang mga mata ko na hinahayaan siya, naglakad papunta kay mommy, di na lang ako makapagsalita. Naguguluhan ako kung ano ba ito, parang inaakit. Magulo ka siguro sa loob. Pinapunta na ang lahat pabalik kung tutuusin. Tumawa ako at tumango. Sa susunod na lang. Hindi pa rin sumuko si Chumang. Tama. Dito ka ba bibili ng mga gamit, senior? Sobrang ganda ng paningin ko, pwede kitang tulungan pumili. Nang marinig ko iyon, agad akong na-excite. CJ, tulungan mo akong pumili ng mabuti. Nang marinig iyon ni Chumang, masaya siyang ngumiti. Habang bibili, makakabuo siya ng relasyon. Hanggat naaantig ang puso ni Senior, maaga o huli ay makukuha niya ang lalaking iyon.
Habang nag-uusap kami, pumasok kami sa tindahan ng V. Tiningnan ko ang ilang sapatos ng mga babae sa tindahan at hindi ko mapigilan ang pagsimangot. Chumang, parang masyadong matanda ang ilan dito. Hindi ba? Nagulat si Chumang. Hindi ba para sa sarili niya ang mga binibili ni Senior? Hindi ko naririnig na may girlfriend siya. Iniisip niya lalo ang sarili niya at kinabahan siya. Tiningnan ko ng maigi ang sapatos sa harap ko. Umiling ako. Hindi. Hindi pwedeng suotin ng asawa ko ang mga iyan. Asawa? Ito ba ay isang pagpapahayag ng pag-ibig? Oh my God! Sobrang bilis. Namula ang mukha ni Chumang at tiningnan ako gamit ang kanyang nakakahiyang tingin. Senior, masyado bang mabilis? Nagulat ako. Anong mabilis? Yumuko si Chumang. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Kinokontrol niya ang kanyang excitement. Ang ibig kong sabihin ay, masyado bang mabilis para sa atin? Nang makita ko ang hiya ni Chumang, agad kong naunawaan. Hindi. Bibili ako ng sapatos para sa asawa ko. Gusto kong bigyan siya ng regalo. Nagulo ang isip ni Chumang. May asawa na si Senior. Hindi ba siya single? Tumawa ako. Mahaba ang kwento. Tingnan natin ang mga sapatos. Kinagat ni Chumang ang kanyang labi. Nag-alinlangan siya ng sandali pero sumunod pa rin. Ang senior na bagong graduate ay nagkaroon ng asawa. Ang pinakamahusay na magagawa ko ay girlfriend. Sa kagandahan ko, hindi mahirap iyon. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Si Xintan ay nakaupo sa sofa. Sa harap niya si Qingju na nakasuot ng eleganteng puting damit. Kasama ko ang mga sales people sa ikalawang palapag. Sa likod ko si Chumang na masunurin. Dinala ako ng mga salesperson sa seksyon ng sapatos. Sir, ito ang aming pinakabagong mga estilo. Siguradong magugustuhan ng girlfriend mo. Nang marinig ko iyon, hindi ako nasiyahan. Hindi girlfriend, asawa. Mayroon akong asawa. Pagod ang asawa ko sa pagsuot ng mga high heels. Gusto kong bilhan siya ng flat shoes para mas komportable siya. Nang marinig ko ang boses ko, huminga ng malalim si Qingju. Bakit ako ulit? Sino ang tinatawag niyang asawa? Napansin ni Xintan na hindi masaya si Qingju kaya tumingin siya doon. Nakita niya si Miguelito na nakangiti kay Chumang. Tinutokso niya si Qingju. Ang ama ng mga bata ay may kasamang ibang babae para bumili ng sapatos. Gulong-gulo ang isip ni Qingju. Anong nangyayari sa lalaking ito? Ilang asawa ba ang mayroon siya? Kahapon, tinawag niya akong asawa. Ngayon, nakikipag-date siya sa ibang babae. Talagang sinungaling ang mga lalaki. Huminga ng malalim si Qingju. Pagtatama sa salesperson. Napagtanto ng salesperson na mali ang sinabi niya. Naghingi siya ng paumanhin. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na ang girlfriend mo ay kasing ganda ng isang high schooler. Dali-dali akong nagpaliwanag. Nagkakamali ka. Hindi siya ang girlfriend ko. Tinutulungan niya lang akong pumili ng sapatos. Nakakahinga ng maluwag si Qingju. Nalaman niya na nagpapasalamat ako sa kanya para sa sapatos. Nalaman din ni Xintan. Ang aking kaibigan ay sobrang maalalahanin. Pag-aalala niya sa aming kaibigan. Nangyayamot ng umiti si Chumang sa salesperson. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng madilim. Hindi ko alam kung gaano ako kaswerte para maging girlfriend ni Senior. Uminom ng tubig si Qingju. Nang marinig niya iyon, halos mailuwan niya ito. Nang makita niyang tinatapik ni Xintan ang kanyang likod, nagulat ako. Nandito ka rin? Itinigil ni Xintan ang kanyang kamay at tiningnan si Chumang. Nauuhaw ka ba? Papabili kita ng green tea. Tiningnan ako ni Chumang na inosente. Kaibigan mo ba siya? Tanong niya. Tumango ako. Siya ang matalik na kaibigan ng asawa ko. Naunawaan ni Chumang. Ang kaibigan pala niya ang girlfriend. Hindi niya pwedeng sabihin ang anumang higit pa. Tiningnan niya ako. Hindi ba ako nakagawa ng anumang bagay na mali? Natatakot akong magalit sa akin ang girlfriend ni Senior. Napapahanga lang ako sa girlfriend ni Senior. Napakaswerte niya na may boyfriend siyang perpekto. Ang labi ni Chumang ay nakabuka.
Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang mukhang nakakaawa. Ako mismo ay medyo nag-aalala, pero kailangan kong iwasto ito. Hindi girlfriend, asawa. Opisyal kong asawa. Hindi na matiis ni Ekingju. Natakot siya na hindi malaman ng lahat na may asawa siya. Nagpapanggap ba siyang nasa lahat ng dako? Tumayo siya na namumula ang mukha. Nang makita kong natigilan si Ekingju, umiti ako. Nandito rin ang asawa ko. Pagkasabi niyon, lumapit ako kay Ekingju. Naalala ni Ekingju ang nangyari kagabi at tumigil. Huwag kang lumapit. Bakit ba siya nababalisa? Hindi ko mapigilan ang pagtawa. Bakit ka nababalisa? Namula ang mukha ni Ekingju at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang lalaking ito ay tunay na nakakagulo. Hindi pinansin ng sinuman ang mga tingin ni Chumang. Tinititigan niya ang lieg ni Ekingju. Hindi ko inaasahan na ang girlfriend ni Senior ay magiging napakaganda. Lumapit si Chumang. Senior, ito ba ang asawa mo? Pagkatapos niyang magsalita, umiti siya ng walang muwang kay Ekingju. Ate, ang ganda ng lipstick mo. Sobrang inggit ako sa'yo. Hindi ako marunong mag-makeup. Sa isang salita, nahiya si Ekingju. Bilang pinuno ng kumpanya, nagsusuot lang siya ng lipstick para makita ng lahat na siya ay masigla at puno ng enerhiya. Siksintan ay tumingin sa napakanipis na makeup sa mukha ni Chumang. Hindi niya nagustuhan ang babaeng ito. Ang ganda ng foundation mo at ang contouring mo. Hindi yan kayang gawin ni Ekingju. Hindi inaasahan ni Chumang na ganoon kagaling siksintan. Malinaw na napakagaan ng makeup niya, pero natuklasan pa rin siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumingin si Ekingju sa akin. Bibilihan mo ako ng sapatos, tanong niya. Tumango ako. Tama. Nagtatrabaho ka araw-araw at nagsusuot ng high heels. Gusto kong bilhan kita ng flat shoes para mailagay mo sa opisina at makapagpahinga ka. Habang pumipili siya ng sapatos, tinulungan siya ni Chumang. Kung tutuusin, babae si Chumang. Nagpakita ng kaunting sensitivity si Ekingju. Lumapit ako sa mga istante ng sapatos at tiningnan ng maigi. Itinigil ko ang tingin ko sa isang pares ng pink na sapatos. Kinuha ko ito at iniharap kay Ekingju. Paano ito? Bago pa makapagsalita si Ekingju, sinabi ni Chumang, Senior, nagtatrabaho na si ate. Mas matanda na siya. At saka, nakasuot siya ng lipstick. Sa tingin ko, hindi bagay ang pink. Halos mamatay sa galit siksintan. Sino ang matanda? Kung hindi dahil sa isang anak, mas bata pa siya kay Senior. Naliwanagan ang aking mga mata. Alam ko na kung ano ang magiging maganda sa asawa ko. Pagkasabi niyon, lumapit ako kay Ekingju. Para sa iyo ito. Bago pa man makapagsalita si Ekingju, umupo na ako para isuot ang sapatos para sa kanya. Nang makita ni Ekingju na umupo ako, sinabi niya, hayaan mo akong gawin ito. Natakot akong hindi pumayag si Ekingju at umisip ng paraan. Bilisan mo. Agad na tinanggal ni Ekingju ang kanyang high heels at isinuot ang flat shoes. Tiningnan ko siya at tumango ng may kasiyahan. Tama. Maganda sa'yo ang kahit ano. Pagkatapos kong magsalita, tinawag ko ang salesperson sa likod ko. Magkano? Lumapit ang salesperson na nakangiti. Sir, 12,800 ang sapatos. Alam ni Ekingju na wala akong maraming pera. Ang 12,800 ay isang kapalaran para sa akin. Agad niyang sinabi, wag na, wag na. Ako na magbabayad. Nang marinig ang presyo, nanlumo ang mukha ni Chumang. 12,800 sa isang peres ng sapatos. Napakaswerte na magkaroon ng tulad ng boyfriend na si Senior. Tahimik na sumunod si Chumang sa akin. Senior, may gagawin pa ako, aalis na ako. Hindi kita pinigilan. Okay, mag-ingat ka. Pagkatapos lumabas ni Chumang, tumingin siya sa napakalaking Rolls Royce sa harap niya. Galit na hindi siya pumapayag, kumuha siya ng lipstick at maliit na notebook. Isinulat niya ang isang mensahe sa isang piraso ng papel. Senior, gusto talaga kita. Pagkatapos niyang isulat ito, nilagyan niya ng pulang lipstick ang piraso ng papel. Pagkatapos, ikinabit niya ito sa wiper ng Rolls Royce at umalis. Hindi niya alam na hindi hahayaan ng papel na iyon na tumigil si Senior.
Sa ikalawang palapag, tiningnan ni Xintan si Kingju na may kaunting inggit. Talagang gustong-gusto kanya. Ang 12,800 para sa isang peres ng sapatos ay binili niya agad. Magaling ka, Kingju. Ikaw ang nagdala ng tulad ni Senior. Tumahimik siya. Hindi maganda ang babaeng iyon. Kailangan mong mag-ingat, sabi niya. Tiningnan ni Kingju ang pink na sapatos sa kanyang mga paa. Bumuka ang kanyang mga labi at ngumiti siya ng mahiyain. Tungkol naman sa kalaban, hindi niya pinansin. Marami siyang tagahanga. Ang anumang makuha ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat sa kanya. Matapos bayaran, bumalik ako sa ikalawang palapag. Mahal, gusto mo pa bang bumili ng iba? Umiling si Kingju. Wala na. Tiningnan ni Xintan ang aking kaibigan. Alam niya na kailangan niyang umalis. Okay, aalis na ako. Nang umalis na si Xintan, naalala ni Kingju. Hindi ka ba dapat bantayan ang mga bata? Bakit ka nandito? Nang marinig na pinag-uusapan namin ang mga bata, pinatong ko ang aking kamay sa aking ulo. Tama. Umalis na tayo. Hinawakan ko ang sapatos at hinila si Kingju papunta sa sasakyan. Hinila ako ni Kingju. Nang makita niya ang puting papel sa wiper, kinuha niya ang papel at nilinaw ang mga salita na nakasulat dito. Binuksan niya ang pinto at umupo. Senior, gusto talaga kita. Ginaya niya ang pag-ugali ni Chumang. Kumislap ang kanyang mga mata. Seryoso ka ba? Huminga ng malalim ang aking dugo, huminto ang tibok ng aking puso at ang sanhi ng hindi malinaw na pananabik. Ngumiti si Kingju na kumukutya sa akin. Ano ba ito? Sa wakas naman, narito ang papel. Mayroon bang mga fingerprint? Nang makita ang mga pulang labi, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa pagbubulong, tapos na ba kayo? Ngumuso si Kingju. Kung hindi ka ba nag-uugali? Hinawakan ko siya sa ulo. Pinaghiwalay ko ang malambot na labi na pahinto ako. Nagseryoso ang katahimikan sa amin. Isinantabi ko siya mula sa nakaraan sa akin, sinunggaban. Mayroon bang nangyari? Nang makita ko ang mukha, umiti ako at tumango. Nahihiya ko nang hinawakan sa kamay kaya sinuntok na sa huli. Nagpapakilig ka? Pumuso pa at nang aasar na kung nakikita. Habang tumatakbo, naglakad siya. Sasakay na ako sa lansa. Sinigawan ko ang kanyang asawa. Dahil nagmamadali kailangan niya siyang ihatid ng lambo. Tumigil. Medyo nagmumura at hinawakan siya para yakapin. Para hindi rin gaanong lumayo pinatahimik siya. Magulo rin kung bakit maging ganito, hindi na rin alam pero ang ganda. Nandito na kasi at napadpad. Narinig ko na naman ang ingay, nagkaroon na naman biglang sakit ng ulo. May mali dito. Nakakalimutan ko na magbago ng direksyon sa pinagtatrabahuhan, hindi ba? Sandali. Siya ay nagkakagulo rin para hindi na maging ganito. Nakita ko na naman na nasasaktan siya. Si Jayang ng kaibigan ni Tan ay pinapayagan ako pero hindi pa ito tapos. Si Yuji ay nakita na ang kabuuan ng dalawa. Nagulat siya dito at gusto pa rin niya. Gusto ba niya ako? Dali-dali akong umuwi para malaman ang totoo. Sa bahay ko naririnig ko ang sigawan nilang dalawa, hindi pa ba sila tapos? Nagkaroon ako ng desisyon para sa kanila. Naalala ko na lang na ang mga nakaraang pag-aaway nila ay dahil pala ay napakahirap. Isinara ko si Tan para sabihin na siya ay nagsisinungaling lang para sa mga nagaganap. Hinalikan ng mga tao ang naguguluhan at namumutlang ang lahat. Sa pagyakap sa puso ni King, na nakita ko kung ano ba ang mahal kita. Ano ba ang sinasabi mo? Seryoso ka ba sa gustong sabihin mo sa akin? Hindi ito makapaniwala ni Kingju na naririnig niya iyon sa lalaking iyon. Hinawakan ko siya sa kanyang kamay para komportable siya. Mahal kita, at ikaw ang ina ng mga anak ko, kaya ano ang mali sa humahawak sa kamay mo? Pagkatapos marinig iyon ni Kingju, natulala na lang siya. Inilabas niya siya para yakapin at bumulong, ay relax mo lang iyan ha. Pagkatapos, lumingon ako sa dalawa at tinanong sila kung gusto nilang kumain. Nang marinig iyon, masaya sila at sinabing yes. Binuksan ko ang kotse para sila makasakay. Pagkatapos ng ilang minuto, naisip pa rin ni Kingju ang yakap at kinilig sa nangyari. Inilabas niya ang cellphone niya para maghanap ng isang masarap na kainan.
May nakita siyang isang maliit na kainan na tinatawag na Yoga Kitchen na masarap at hindi mahal. Ang average ng isang pagkain ay 100. Nang tiningnan niya ako, naibalik ko ang cellphone niya sa kanya at nag-isip, ano ba ang iniisip mo? Ito ang asawa ko at mga anak ko, kaya dapat sa pinakamaayos na lugar tayo kumain. Pagkatapos, nagmaneho ako sa pinakamahal na restaurant sa City of Luzon. Mahina naman siyang sinabi, kahit saan ay ayos lang, hindi kailangan na magpunta tayo sa sobrang maayos na lugar. Hindi naman para sa trabaho, para lang magkasama-sama. Tumugon ako sa kanya at sinabi, magpakita ka ng konting ganda. Ikaw ang president ng company, maging confident ka. Wala na siyang sinabi. Pagdating sa restaurant, umupo na kami. Ang mga waiter ay nagsimulang ilapag ang aming pagkain. Tinitigan iyon ng dalawa at sinabing gusto namin yan at gusto rin namin yan. Kaya naghanda sila at naglagay ng towel sa kanilang mukha. Parang nasanay na sila at madalas silang pumupunta sa ganitong lugar. Nagsimula na silang kumain at napakasarap kumain at nagagalaw pa ang kanilang mga pisngi. Hinanda ko ang pagkain ni Kingju at sabi niya, kaya ko na. Sagot ko naman, anong klaseng asawa ako kung hindi kita ilalagayan ng pagkain sa plato mo? Nang marinig ni Kingju iyon, nag-blush siya at yumuko at parang hindi na makatingin pa. Hindi ko napigilang umiti at sinabi, ang cute-cute talaga ng asawa ko. Ang presidente na masyadong seryoso ay parang kapitbahay sa kabilang dulo. Sa buhay ko, ako ay sobrang swerte. Ngumiti si Kingju at napatawa ako at lumingon sa iba para kumain. Pagkatapos noon, hindi kami pumunta sa malaking mall, pero dumiretso sa pinakamalaking store. Maraming mga laruan ang doon kaysa sa isang store. Tumatakbo na agad si Nini sa isang dollhouse at sumigaw. Ang ganda ah! Gusto ko niyan. Hawak-hawak rin ni Jojo ang isang electronic na dinosaur. Siya! Baka gusto kong maging katulad ka. Sinusubukan niyang gayahin ang tunog ng dinosaur at lahat ay tumatawa. May lumapit na Perez at nagtatawan din ihon. Gumawa rin tayo ng 2 anak ah. Sinagot siya ng hindi kung magagawa mo ng ganda ang lahat. Tiningnan ko ulit si Kingju. Ah, ikaw. Gusto mo bang gumawa rin tayo ng soccer team? Umirap si Kingju at binalaan ako. Iyan ka na naman. Hindi ka talaga marunong maging seryoso sa harap ng mga tao. Sabi ko, ano na ba ang problema? Nais nila iyan para sa akin at ako ay gumagawa ng mga kaaya-aya. Ito ay ang mundo at hindi kailangan na maging tahimik lamang hinawakan ni Nini ang kamay at nagmamakaawa. Gusto ko rin. Dinugtungan pa niya at sinabing gusto niyang isama pati si Patrick para kumpleto na ang set. Inalalayan ko ang aking dalawa habang sila ay nagpapatuloy. Ang puso ko na parang tinutunaw na yelo na binibigyan sila ng kalayaan. Nagpaalam ako, sa huli sinamahan pa rin nila ako. Habang tinutuloy kami, naalala niya ang kanyang sarili na kinukulang sa pag-aasikaso. Ang mundo na pinipigilan ka at walang pagmamalasakit. Gusto niya at pilit niya talaga na mas maganda. Tiningnan ko ang mga anak at ginabayan sila sa susunod. Ipapakita ko na ang mundo ay maganda. Kaya tumawa siya. Hinawakan ko siya sa kamay. Alam ko na, pero ito ay sobrang hirap para kayong lahat. Ito ay mali. Sinabi iyon tapos ang mga luha ni King habang tumutulo. Nagawa ka na. Ikaw rin. Sinabi iyan tapos pinilit nilang yakapin ako tapos naghihintay na. Napuno ang lugar at ginawa ang mga bagay na dapat gawin. Ang aming mga lugar. Sinabi ko na tapos naghihintay na. Kaya, hinugasan ko ang ilang strawberries. Huwag sana namin na maging sobrang madamot ang nangyayari at kung ano ang aming ginagawa. Binayaran nila at pinapunta na kami sa kanila. Akin lang iyan. Nagsisigaw ako ng mga katangahan tapos nasusuka ako kay Nan. Pinatay ko pa rin si Nan. Kaya kaming dalawa ay gumising at nakakita ng ilang strawberry tapos ang aming mga mundo ay nagulo. Tunay. Sabay tumawa si King. Napakaganda nitong yakapin. Kaya, ang nangyari, binili namin iyon at hindi ko na iyon nagawa. Hindi ko mapaliwanag ang aming buhay. Siya ay pinayagan na nagbibigay na sa kanya. Kaya naman ang lahat. Nag-asikaso na kami. Naglakad na kami doon. Hindi ko na sana ganoon sa nakaraan. Naalala ko at ginawa ko iyon. Hindi ba ganoon talaga?